Ayan, ngayon nga mga paps, tuturuan ko kayo kung paano mag-replace ng fuel filter dito sa Honda Click version 2, 125. Siyempre, una alisin natin itong nakaharang na bracket na to mga kadiskarte. Alam nyo naman yan. Nakikita nyo naman yan sa inyong motor. Tatanggalin nyo lang po yung 4 na tornilyo dyan. Yan. Make sure lang na ilagay nyo yung mga tornilyo nyo na sa isang lalagyan na hindi siya mawawala. Yan, kung makikita nyo yan mga kadiskarte, oh. Ganyan po ang itsura kapag tinanggal nyo na yung harang na yon. Yan, lalabas na sa inyo yung kanyang fuel filter. At meron po dyan nakakabit na mga dapat ninyong alisin. Pero wag po kayo mag-alala, napakadali lang alisin yan. Yung mga lock lang. Make sure lang iingatan nyo yan mga kadiskarte kasi pwedeng masira yan kapag hindi nyo kailangan magaan yung inyong mga kamay dyan. Ayan o. Yan. Pagkatapos nyo tanggalin yung mga yan, uhugutin nyo lang yan mga sir. At syempre tatanggalin din natin muna yung 4 na tornilyo dyan. Ayan o. Kung makikita nyo, hanggat maaari mga kadiskarte, kailangan synchronize ang inyong pagluwag ng tornilyo. Kasi bakit? Para mas maganda yung pag-angat ng mga tornilyo. Malayo siya sa prone na malolostrate siya. May dalawang bracket yan mga paps ha, mga kadiskarte. Kailangan ilagay nyo yan sa isang lalagyan na hindi siya mawawala kasi maliliit yan, mga nut yan eh. Gagamit kayo dyan ng 12 range, di 12 kung tawagin ng mga mekaniko. Ayan, so DIY lang tayo ngayon mga kadiskarte. Paano magpalit ng fuel filter ng Honda Click version 2 125i. Ayan o. Ay, ganyan lang po, luluwagan nyo yung 4 na tornilyo na yan. At makikita na po natin. Ayan po, may dalawa po yung mga bracket. Ayan po oh. Yan ang bracket niyan. Kailangan ilalagay nyo yan sa lalagyan na hindi siya mawawala. At dalawang nut na kailangan po ay ma-secure natin ito para maibalik natin mamaya ng tama. So ganyan lang yan, napakadali lang niya mga kadiskarte. Marami rin kayo mapapanood yan sa YouTube. Pero dito mapapanood nyo sa akin actual kung paano ko palitan ang fuel filter. Hugutin nyo lang po yan mga kadiskarte no. Diba? Kung makikita nyo, huhugutin nyo lang yan. At medyo mahirap yan ilabas dahil nakaano yan sa ilalim eh. Kumbaga meron niyang may mahabang ano yan. Ayan, katulad niya no, makikita nyo mga kadiskarte. May floater siya. Ayan, napakadumi ng fuel filter natin no. Yan po yung papalitan natin dyan sa loob. Talagang palitin na siya. Yan, kung makikita po natin. At syempre itong ating ipapalit, kung makikita nyo mga kadiskarte, no, genuine parts yan. Pero napakamura lang yan nabili ko mga paps, oh. 180 plus lang yata, genuine parts na. Ilalagay ko po sa comment section yung link niya para makabili rin kayo ng magandang klase ng quality na fuel filter. Kumpleto na yan mga kadiskarte. Kasi mas maganda kung bibili kayo ng fuel filter, isama nyo na rin yung mga O-ring para talagang lahat mapalitan ng bago. So ayan na po siya. Kung titignan nyo, oh, di ba? Napakalinis na. Siyempre, ikakabit nyo lang yan dyan. Napakadali. May lock yan, mga kadiskarte. Make sure na maglalak siya ng mabuti. Ayan, oh. Makikita nyo, napakadali lang naman yan pag nakikita nyo sa personal. Ayan, oh. May dalawang lock lang yan. Iikutin nyo lang yan para maipasok nyo siya. At siyempre, ibabalik na natin siya. Ganun lang yan kadali. At ipapalitan na din natin yung mga tinanggal natin mga o-ring. Madali lang yan. At ito may gasket siya rito para hindi mag-leak yung gasolina niya habang umaandar siya. Ayan o. May o-ring na siya, may gasolina rin siya. Ayan, ipapasok lang natin yan dyan. Ayan, make sure papalitan na po natin siya. Ayan, gandahan lang natin yung lapat. Para kapag ibinalik natin siya dun sa tangke,
maganda yung pagkalapat niya. Hindi maglilik yung gasolina. Ayan. Ayan, medyo nagkamali pa ako dyan. Ayun, oh. Tinesting ko yung ganong klaseng pero napakahirap niyan ipasok. Kaya, mas maganda kung ibabalik natin sa dati. O, tignan mo, di ba? Nag-eksperimento pa. Pero ibabalik natin yan sa dati para mas mabilis siyang ipasok. Yan po yung tamang procedure niyan. Ayan, oh. Pinakita ko lang sa inyo yon kasi may mga ganong pagkakataon na magkakamali kayo ng lagay. Yan o ang tamang lagay. Kailangan naka-align siya doon sa kanyang floater upang hindi kayo mahirapang ibalik yung kanyang bagong fuel filter. Ayan, kung makikita nyo, binabalik na natin siya. Opya, 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 opya. Ayan, kung makikita nyo mga popsicle. Ayan, swabing swabe. Walang kahirap-hirap. At syempre, yung kanyang gasket O-ring, ayan. Itong O-ring na to, ito yung nakalagay dun sa pinaka-muso ng tangke. Na kapag nilak nyo na siya, sigurado hindi na maglilik yung gasolina nyo. Ayan, kung makikita nyo yan, oh. Napakaganda oh ng pagkakalagay natin dyan, kahit medyo mahirap. Yan po yung klase ng DIY na sariling gawa mo lang talaga para hindi na tayo gumastos ng labor pa sa mga motor shop kung tayo magpapakabit ng fuel filter. Yan, sundan nyo lang yan mga kadiskarte. Napakadali lang naman hong gawin yan. Ayan, ipapasok nyo lang naman ho yan dyan. Yan. Suabe, di ba? Oh. Yan. Ilalagay nyo lang yung O-ring. Oh, make sure nakapasok na yan. Kasi mahirap yung O-ring na yan pag nahulog yan dun sa loob ng tangke. Yun ang dapat nating iwasan. Ayan ako. Ayan, pagkalagay ng O-ring, syempre, alam nyo na yan, matik na yan. Ibabalik nyo lang yung dalawang bracket na tinanggal nyo kanina. Tapos, hihigpitan nyo. Ibabalik nyo yung sensor, tsaka yung daanan ng gasolina. Tapos na. Ganun lang kadali yan, i-DIY. Hindi nyo na kailangan pumunta ng mga motor shop para magpakabit pa kayo ng sarili nyong fuel filter. Ayan, ikakabit nyo lang yung dalawang dalawa yan mga paps, mga kadiskarte. Ayan pa yung isa, oh, di ba, di ba? Yan. Next niyan, ilalagay nyo na yung dalawang nut. Ayan. Ayan na po. So, yun lang. Napakadali lang po niyan. Kahit kayo yung sumubok niyan, kayang-kaya nyong gawin yan sa sarili nyong tahanan. Ayan po. Yan. Mas maganda kung synchronize yung pagkakalagay nyo ng tornilyo, yung paghipit nyo ng tornilyo. Para hindi siya ma-lost thread. Kamayin nyo muna yung pagpasok nyo ng nut sa thread. Sa ganyang paraan, may iwasan nyo na ma-lost thread yung inyong mga hinihigpitan. Ayan na. Napakadali na lang po niyan ibalik mga kadiskarte. O diba? Basic. Kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya nyan. Basta meron lang kayong mga available na tools dyan sa bahay ninyo. Pwede rin umorder kayo. Bumili kayo sa mga repair shop tools para magkaroon kayo ng mga sariling tools. Kaya napaka-importante po sa atin, mag-invest po tayo ng sarili natin mga tools. Nang sa gayon, ready po tayo mag-DIY sa kahit anong klase. Upang mas makamura tayo dahil hindi na tayo magbabayad sa mga motor shop upang tayo magpagawa ng ating mga motor. So, napakadali lang po yan. Ayan po. Synchronize po yung paghigpit natin kung makikita ninyo. At ibabalik na po natin yan. Yung daanan ng gasolina. At syempre, ang kanyang sensor. Yan. Ang sensor, yan. So, ayan guys. Ikakabit na lang natin yan. Sensor na yan. Matatapos na ho tayo. Yan, linisan lang natin ng konti. Saka natin ibalik ang ating bracket. Yan, yung pantakip natin. Ibabalik lang po natin yan.
At syempre, tetestingin naman po natin muna. Ayan na po! Oh, di ba? Basic, umaandar na siya. Smooth na smooth ang kanyang takbo. Yan. Kung hindi ka pa naka-follow at subscribe, paki-like naman po ng video natin. At mag-subscribe ka na rin para sa iba pang mga DIY tutorial. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. And to God be the glory.